Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ngayong video naman guys, share ko sa inyo kung ano ba ang 5 dahilan kung bakit di ka pa nakapagsimula ng PisoNet business. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And pakilike na rin ang video na to guys. So tara guys, simulan natin. Maraming nangangarap na magnegosyo. Isa na dito ang PisoNet business. Murang puhunan, passive income, at pwedeng magsimula kahit maliit. Pero bakit hanggang plano lang ang karamihan? Kung isa ka sa gustong magsimula pero laging nade-delay, para sa iyo ang video na to. Simulan natin. Ang pinakaunang dahilan ay wala pa akong kapital. Isa ito sa pinaka-common na dahilan. Ang tanong, magkano ba talaga ang kailangan? Hindi mo naman kailangan ng sangkaterbang PC or 10 to 15 units para lang makapagsimula ka. Ang dapat mong gawin ay magsimula ka muna sa 1 to 3 units lang. At dagdagan mo na lang ito kung sakaling kumita na ang PisoNet mo. Hindi naman problema ang kakulangan sa pera, kundi ang kakulangan sa tapang magsimula. Dito naman tayo sa pangalawang dahilan, ang baka walang maglaro. Wala namang negosyo ang may kasiguraduhan guys. Ang sekreto lang dapat tama ang pagpupwestuhan mo ng PisoNet business. Pwede kang kumuha ng malapit sa palengke, boarding house, o sa lugar na maraming bata. Except sa school. Dahil alam ko, pinagbabawal ang computer shop or PisoNet malapit sa mga school. And kung may space sa bahay ninyo, or may hindi kayo ginagamit na parking lot, ay pwede na yan. Upang malis ang expenses ninyo, at wala kayong babayarang rent. Hindi mo malalaman kung may maglalaro ba, or kikita ba talaga ang PisoNet na itatayo ninyo kung hindi nyo susubukan. Ang pangatlo naman sa listahan natin guys, ay hindi ako marunong mag-maintenance ng units. Alam nyo guys, wala naman negosyante ang pinanganak na marunong na agad. Lahat yan nagsimula mag-aral kung paano nila ito matututunan. Katulad ko, before ako magsimula ng pag-PisoNet business, wala naman akong idea kung paano ba ito gumagana. Ang ginagawa ko lang nanonood ako sa YouTube and more search lang kay Google. And the rest, matututunan nyo na lang yan kapag may na-handle na kayong PisoNet. Lahat naman guys, pwedeng matutunan. Pwede mong matutunan ng pag-maintenance, pwede mong matutunan ng pag-ayos. Ang hindi mo lang matututunan yung negosyong hindi mo pa nasisimulan. Ang pang-apat naman sa listahan ay marami ng PisoNet sa lugar namin. Totoo guys, marami ng PisoNet. Kahit dito rin naman sa amin marami na ring PisoNet. Yung iba nga kakasimula pa lang. Pero di lang naman PisoNet ang marami. Marami ring sari-sari store, karinderya, mga milk tea shop. Pero bakit araw-araw may bumibili pa rin sa kanila? Alam nyo guys, hindi naman dami ng competitor ang kalaban ninyo. Kung hindi, ang takot mong magsimula. At ang panglima naman sa listahan natin, at ang pinakalas, ay hintayin ko muna ang perfect timing. Masakit man pakinggan guys, wala talagang perfect timing kapag nagne-negosyo ka. Laging may dahilan para maghintay. Kulang sa pera, kulang sa oras, kulang sa kaalaman. Kaya kung isa ka, sa laging may rason at dahilan, wala ka talaga masisimulang negosyo. May dalawang klase ng tao. Yung nagsisimula kahit hindi pa handa, at yung handa na sa isip, pero takot pa rin magsimula. Alin ka dito sa dalawa? Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ngayon. And kung nagustuhan nyo itong video na to, pakilike na lang ng video na to. And pakisubscribe na rin ng channel ko guys. Para mas ganahan pa ako gumawa ng mga itong content. Yun lang guys, hanggang sa muli. Bye!